Ito muna ako sa pagawaan. Sakay na pa ako kuya. Ay, sarap, PCX. Nasira kasi yung motor dun sa big bike ko sa CF Moto Opo. Fuel pump pa yung nadali, kaya ngayon ko palang babalikan after 4 days. So Angkas Gaming muna tayo mga padi. Bali pag sa Mobit po ba, pwede rin magpadala ng mga gamit-gamit lang? Pwede rin. Set destination sir, nasa Makati ako. Ise-set destination ko ng Bulacan. Bibigyan niya ako ng biyahe papuntang Bulacan. Ayun. Oo, para at least hindi na ako magagastos sa gasolina. Ganon. Ngayon pag ako, qualified ako 2. Pag nag-platinum ka sir, 4. Tapos may 1,000 kang grocery kay Mupit. Ayun ang Tapos may panalo. paggasolina pa, 500 yata. Kaya kumbaga magandang talaga. Magkano sa akin boss? 57 lang po sir. 57. Opo. Salamat po sir. Thank you po, thank you po. Ingat po kayo sa biyahe niyo pa. Ingat po. Ingat po sir. Opo. God bless po. Opo. Sige Ingat po, ingat po. Pakirate na lang po sir, 5 star. Opo, sige po. Para Ako mabilis wala. yung booking ko. Okay po. Salamat po sir. Sige God po, bless. thank you po. Ano po name ng nyo sir? Vlog nyo? Ride with Drive po, ito po. Ride with Drive. Opo. Sige po sir. Thank you po. Salamat thank po. you God bless po. Ingat po boss ha. Makarwas ko na lang mamaya yan pag uwi. Thank you po. So what is up mga padi, it's me again, Ryan Cortez from Ride with Dry. So ayun, nagpagas muna tayo dito sa Petron, dito malapit sa amin. So bali may pag-uusapan tayo dahil kung mapapansin nyo, ngayon na lang rin ulit tayo nakapag-vlog. Gawa ng ilang araw na tayo to si Victoria sa casa dahil nasira siya. So ayun ang pag-uusapan natin ngayon. Naisipan ko lang mag-vlog para ma-inform rin kayo. So ayun mga padi, bakit ba siya natenga ng almost 4 na araw yata or 5 araw kung di ako nagkakamali mga padi na-quarantine siya dun sa may Motostrada sa may Caloocan. Gawa na siguro ng kapabayaan ko rin sa part ko bilang owner niya. Bali ang nangyari sa kanya mga padi is sad to say, nasira yung fuel pump natin. Kung makikita nyo 7.6 pa lang yung odo natin mga padi. Super bata pa para masira yung fuel pump natin. Inabiso ko na agad sa mga kagrupo ko to na bakit nagkaganon, ganyan, gato yung nangyari.
bibigyan ko muna kayo ng konting story time muna tayo mga padi, kung ano ba talaga nangyari sa kanya bago siya tuluyan nasira. Nice, hindi nagsi-signal light. So yun mga padi, kwentuhan ko muna kayo. Bali last Friday, nakalimutan ko na yung date, nag-Quiapo ako. Pumunta ako ng Quiapo gamit si Victoria. Nagsimba ako doon, dumaan ako kay Nazareno. Tapos nung pauwi na ako, biglang nagloko yung yung menor niya. As in bumaba talaga yata sa may, parang below 1,000 pa yata yung niya yung reading dito sa gauge natin Dapat nasa 1.5 or 1.6 something ganon. Naramdaman ko na pagkahinto ko sa stoplight, parang sabi ko parang may kakaiba. Tapos nung pag ititimplahin ko na yung gas tsaka yung clutch, hindi ako makaandar. Talagang namamatay yung motor. Hindi ko alam kung bakit, kung anong dahilan. Kaya ang ginawa ko, instant na ginawa ko is pinahinga yung motor. Hinayaan ko muna, pinatay ko, tumabi ako sa gilid, ganyan, ganon. Sabi ko baka lang to, nagloko lang, something, gato ganyan, gato ganon. Kasi first time nangyari sa akin yung ganon Siguro after mga 20 minutes or 30 minutes, ganun pa rin mga padi. Walang pinagbago. Kaya sinubukan ko nang tumawag sa mga kagrupo ko, nag-abiso, tinanong kung anong pwede kong gawin. Katulad ni Ninong BN, yan, shoutout sa'yo Ninong. Siya yung kausap ko noong time na namumroblema ako dito kay Victoria. Siya yung pinagtatanong ako kung ano yung mga cause, di ba? Tapos na-speculate nga namin na na baka sa gas ko nga, dahil last full tank ko sa kanya is dun lang somewhere sa amin. Doon ako inabutan, pero hindi naman totally drain na drain, as in nag-blink lang siya. Tapos nagpagas na ako doon instead na sa Petron, Shell or Caltex. Inabutan na ako doon, pero hindi siya totally empty, as in kaka-blink lang niya, ganon. Tapos out of nowhere, doon ako nagpagas, full tank pa. So sabi ni Ninong, baka yung last full tank mo is na may halong tubig. So naisip ko nga na baka baka nahaluan ng tubig, kaya namumugak-mugak yung pakiramdam niya. Kaya pumunta agad ako sa Motostrada noon para i-abiso rin sa kanila at ipa-check kung anong kailangan kong gawin. Sabi i-drain daw yung yung nakalagay sa tangke ko. So ayun, pina-drain natin para kahit paano mabawasan yung problema. Kaso nung pagka-drain is ganun pa rin, pinalitan namin ng Petron na gas, wala pa rin nangyari. Kaya yun, napilitan akong iwan si Victoria doon para ma-check ng mekaniko ng ng Motostrada. Tapos upon checking nila, ang nakita nilang problema daw is yung fuel pump nga daw. Sira yung motor. I mean, gumagana yung motor, nagva-vibrate siya. Diba pag ini-start mo yung ignition ng nagva-vibrate yung fuel pump. Sa akin nagaganon din naman. Kaso ang problema, mahina yung bato ng supply ng gas. Kaya ayun, namumugak-mugak siya. So ang pinagtataka namin, bakit sa 7.6 pa lang na tinatakbo ng motor ko is bit nasira yung fuel pump o yung motor ng fuel pump, diba? Ako naman, personally, opinion ko, gawa nung the day na bago ako magsimba sa Quiapo, Thursday or Wednesday, pinost ko to si Victoria na for sale dahil may hahabulin ako sanang unit ng kagrupo ko na 450 SR din. Ang opinion ko siguro, ang pakiramdam ko is nagtampo siya. Ayun lang yun mga padi, nagtampo siya, as in na parang sinabi niya na bibenta mo ako, ito bigla ako masisira.
sisirahin ko sa'yo yung parang mga unusual na parts pa na masisira basta-basta sa motor, na to the point na hindi mo talaga ako ibebenta. So ayun, napagtanto ko na baka ganun nga talaga yung nangyari. Kasi yung mga motor natin mga buddy, alam nyo naman pag-alaga nyo, may buhay talaga yan. Kahit yung Aerox ko, kahit matagal ko na siyang binibenta, hindi pa rin nagpapabenta. Laging to the point na pag pinopost ko siya, or bala ko na siyang ibenta or for swap, laging nagkakaroon ng problema mga buddy. To the point na kikitain ko na lang yung kaswap ko sa Aerox ko, nasira pa siya, men. Kaya yun, napagtanto ko na baka si Victoria is ganun rin yung nangyari. Dahil na sobrang na-attach siya tayo dito sa motor natin, is nagtampo rin talaga siya na bit mo pa ako bibenta, gato yan, gato ganun. Kaya yun, nagpasira siya ng kusa, self-destruct. Kaya wala tayong magagawa kundi forgives na talaga natin to si Victoria mga buddy. Kaya kung nakita nyo yung post ko, i-disregard nyo na lang yun, hindi ko na ibibenta to. Forgives na natin to mga buddy. Kasi baka pag napunta rin sa ibang buyer, pinilit bilhin, is doon pa mapunta sa kanya yung mga sira, baka bigla magtampo ng tuluyan, di ba? So gusto ko lang i-share sa inyo mga buddy, para iwas na rin sa ganung problema. Kung magpapagas kayo doon na sa mga kilala, kahit sabi mong mataas or maano yung ano nila, pilitin nyo makapunta sa Petron, Shell, Caltex, or sa iba pang alam nyo na malinis talaga. Gawa nang di mo masasabi kasi laking perwisyo talaga. Tulad ng sa akin, 5 araw kung di nagamit to si Victoria mga buddy. Kaya yun lang, sana kung magpapagas kayo, doon kayo sa kilala na, para iwas abala talaga. Sheesh! Ganda ng tunog ng bagong canister natin. Tunog arawan talaga mga buddy. Ewan ko kung naririnig nyo, pero sana naririnig nyo, napipick up ng mic natin. So yun lang mga buddy, gusto ko lang i-share sa inyo na na wag na kayo magpagas sa mga hindi kilala, or sabi mo pag inabutan kayo, wag nyo na ipapultang sa kanila. Kumbaga maglagay lang kayo ng pantakbo na susunod sa gas station para makaabot kayo sa Petron, Shell, or Caltex, diba? Para iwas abala na rin mga buddy. Kasi laking abala talaga nung nasira yung fuel pump na ito. Tapos 5 araw wala sa akin, diba? Di ako makatulog noon mga buddy, as in kakaisip sa kanya kung anong problema, diba? Pero para sa akin talagang nagtampo lang talaga to. Kaso magastos yung pagtatampo niya eh. Kaya ayun, na lesson learned din tayo. Huwag na basta-basta magbenta ng motor pag na-attach na talaga. Kasi mahirap. Lalo na pag maalaga ka sa motor, talagang mararamdaman mo talagang may connection kayo. Kaya ayun, mahirap rin basta-basta magbitaw. Kaya yun lang mga pati, kaya take it from me, kung ano man yung motor mo, mapa small displacement man or higher displacement, ugaliin nyo ng magpagas sa mga kilala talaga para iwas sa bahala. Grabe. So yun, naisip ako lang mag vlog ngayon. Ikot-ikot lang tayo dito. Bali, nasa Welcome Rotonda na pala tayo mga padi. Recording pa ba? Yan, recording pa tayo. Gusto ko lang magpasalamat na marami sa inyo dahil na-monetize ng YouTube channel natin. Ayan, dahil sa inyo na-monetize at sa mga solid na subscribers natin at followers. At sad to say, gusto kong sabihin sa inyo, yung TikTok natin na-ban. Di ko alam kung bakit, or na mas report ata. Di ko pa rin alam yung dahilan. Sinusubukan ko siyang bawiin, pero sana mabawi. Marami na rin tumutulong sa akin para mabawi yon. Kaya yun, balitaan ko na lang kayo pag nabawi natin mga buddy. Gusto ko lang kunin tong oras na to para magpasalamat sa inyo sa mga suporta nyo, sa pagpapanood lagi ng mga videos natin. Abangan nyo pala yung susunod na video natin dito mga buddy. KB ang breakfast ride kasama ang SR Squad. So antayin nyo yun. Sa Bali Sunday, magra-ride kami papuntang Batangas kasama yung mga Lodi Cakes natin.
So yun lang mga buddy. Gusto ko ulit magpasalamat sa inyo. At kita-kits tayo sa susunod na video. So dito ko na pala tatapusin tong video natin. Hayaan nyo, gagawa natin ng ano to, ng sound check tong canister na nilagay ko. Ayan, customize lang, pinagawa ko sa amin, 'di ba? So ayun mga buddy, maraming salamat ulit sa inyo. At kita-kits tayo sa daan, may marami pa tayong sticker dito, manghingi lang kayo mga buddy. So ayun, kita-kits tayo at businahan nyo lang ako. Maraming salamat sa panonood nyo mga buddy. Bye bye, babush!